Morning. Good morning po. Right, sir. Morning, sir. Morning sa lahat. Allow me to read a passage sa Romans 3:23. Ang sabi rito, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang ibig sabihin po nito ay lahat ng tao ay nagkasala. Lahat, no? From the day that Adam and Eve fell, nung sila ay sumuway sa Panginoon, lahat hanggang sa ngayon ay nagkasala. Pero napakaganda kasi hindi po doon nagtatapos yung kwento. Ang sumunod po na talata, nabasahin po natin sa Romans 5 verse 8, says, but God demonstrates His own love towards us. Pinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ibig sabihin nun, kahit na tayo ay makasalanan, namatay si Jesus para sa atin. Kaya yun yung ating the blessed hope, yung ating pag-asa. Kasi lahat naman tayo nasa journey, no? Napakaigsi ng buhay natin. At the end of the time na tayo nabubuhay sa mundo, no? Pagka tayo namatay, haharap tayo sa ating Creator. And we will be made accountable sa lahat ng ating ginawa sa buhay na kanyang ipinagkaloob sa atin. Kaya yun po, mahalaga na kung ano man ang ating mga pinagdaraanan, kilalanin natin na ito ay lahat bahagi ito na may plano ang Diyos sa atin. Ang mahalaga lamang ay tayo sumuko, tayo magpasakop, tayo humingi ng tawad, tanggapin natin si Jesus sa ating buhay bilang ating Panginoon at manliligtas. Tayo'y manalangin panandalian. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na nagpupugay, nagpapasalamat sa inyo. Patuloy ka namin kinikilala, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na may planuhin sa aming po mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, kahit na po kami ay nagkakasala. Kami po ay pinatawad sa pamamagitan po ng inyong bugtong na anak na nag-alin ng kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na tuluyan po kami magpasakop sa inyo ang aming buhay. Kasangkapanin mo, Panginoon, upang ito ay maging papuri sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. We commit to you the rest of this time ng aming pong pag-aaral. Maraming salamat sa mga nakalipas na mga araw, Panginoon, mga linggo na kung saan ay sinamahan niyo po ang bawat isang ginabayan. At Panginoon, kami po ay umaasa na you will bring us along up to the end of this training program, Panginoon, at magkaroon po ng tagumpay ang mga pagsasanay na ito, Amang Banal. Maraming salamat. Once more, we lift up to you every family members represented here in this class, Lord. Kayo po ang kumilos sa bawat puso, Panginoon, tumugon sa bawat pangailangan, at Ama, sa mga nangailangan po ng healing, ng kagalingan, Panginoon, iunat niyo po ay yung mapagpalang kamay upang sila po ay tumanggap ng kagalingan ito. Salamat po muli. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy po tayo ngayon sa ating pag-aaral. Kahapon ay marami na tayong tinalakay, di po ba? Napag-usapan na natin yung mga iba't ibang orientation and directions, no? We have learned so far yung ang movement ng ating hagod ng ating kamay ay patungo sa taas, patungo sa ulo. Ang tawag po natin po roon ay superior po. Superior, no? Superior pag movement ay papatungo sa ulo. Pag reverse naman po pababa, ang tawag po diyan ay inferior. Inferiorly or superiorly. Yan po yung mga natin po roon. And then we also have learned na ang proper na na anatomical position ay ang dalawang kamay na ito ay nakaharap, no? Nakaharap po yung palad, nakaharap po ganon, and then yung paa 45 degrees po na nakaganon siya, and then yun po yung yung proper anatomical or proper body anatomical position. And then we also have learned na pag nakadapa, that this is what we call as the prone position. Pag nakatihaya, ang tawag naman dito po ay supine position. Pagka ang reference naman po natin kapag sa bandang kalagitnaan, medial. Pag ang reference naman po natin, ang point of reference ay nasa bandang gilid, ito po ay lateral. And then we have also learned that the various body regions are as follows. You have the neck and the head, and then you also have the torso,
mula dito sa shoulder pababa hanggang dito sa may abdomen. Ito po yung ating torso, and you also have learned that meron po tayong upper extremities, and then yung sumunod naman ay lower extremities. Ito po yung lower extremities. So far so good. Kaya ngayon po ay tuloy po nating pag-aaralan yung iba't ibang mga body movements. Ang body movement po na ito ay sa spinal column. This is what we call as a flexion. If you remember yung ating definition ng flexion, kapag two body parts are come close together, yan po ay flexion. And then ayan, pagka ito naman ay bumalik sa actually medyo hyperextension na ito, kung maalala nyo kahapon, ang extension lang po ay mula sa flexion na pagyuko, yung pag-straight balik doon sa kanyang original position, yun po ay extension. But the one that you can see here, ito ay ano na po, no? Hyperextension, kasi talagang tumuwad na siya ng ganoon. The next one here is pagtagilid naman po. Yeah, like what we've said, pag sa bandang tagiliran yung movement, yung direction, this is lateral. No? So this is a type of a flexion that moves sidewise, kaya siya lateral flexion. And then kapag ka ang balikat naman ay nag-rotate palabas, no, palikod, ito po ay rotation. Okay, po ang point of reference po natin dito po yung spinal column. And the next one here is, ayan, sa shoulder naman, ito po yung bahagi po mula sa shoulder girdle. Pagka ang balikat po ay tinaas ng paganoon, ang tawag po dyan ay elevation. And the opposite of elevation is depression, pababa, no? Yung balikat na binagsak ng pababa, depression. Pag ang balikat naman po, yung shoulder girdle ay minove pa forward, paharap, no? Ito yung nagiging abduction. And then ang reverse naman po ng shoulder girdle, pag palabas naman po, nasaan na siya? No, nawala. Ang palabas naman po, the opposite of the abduction, if you remember, is adduction, no? Pabalik. Yun po yung adduction. Sa shoulder joint body movement naman, kapag yung kamay ay in-stretch paharap ng pagganon, yan po ay nagiging flexion. And then pagka binalik, nagiging extension, no? Palabas naman siya papunta sa bandang likuran, that's extension. Pagka ang kamay naman ay from the sides, no, itinaas natin pag ganon, no, 45 degrees, nagiging abduction. And then pag binalik natin sa kanyang original na ayos, nagiging siyang adduction. Okay, shoulder joint uli, body movement, pag outward, parang di ba kung nag-exercise tayo, may pag ganun tayo na movement, ito po ay outward medial rotation, no? Yung paikot ng ganon. That's outward medial rotation. When we move our shoulder this way, no, paharap naman po, that's inward medial rotation. Pag paikot naman yung kamay, no, we do it clockwise, so either clockwise and counterclockwise. Ang tawag po dito ay circumduction. Sa elbow joint naman, sa kamay, kapag yung kamay ay minove natin pababa, I don't know if you can see it, pababa ng ganon, it is being called as pronation. However, if you do it otherwise, you do it the other way around, naging supination. Supine. Sa elbow joint pa rin, no? Kapag flex natin yung kamay natin pa ganon, naging flexion. And then pagka binalik natin doon sa kanyang original straight position, nagiging extension. Sa wrist naman po, sa ating kamay, kapag yung kamay natin ay ginanon po natin, palapit doon from one object to another, pag ganun siya, naging flexion po ang kanyang katawagan po dyan. Moment you from that position, ibalik mo siya uli sa dati or palabas siyang ganon, that becomes extension.
pagka ang kamay mo ay pinagtapat mo, pagtatapat yung tawag po dyan, adduction naman po siya, no? Palapit na naman po. And then pagka binalik po natin sa ganon, abduction. Palayo, abduction. Paikot uli, just like doon sa arm natin kanina, paikot ng ganon, yun po yung tinatawag natin na circumduction. Sa hip naman po, yan, pag tinaas natin yung ating tuhod towards the abdomen, naging flexion po siya. And then pag binaba naman po natin, palabas, no? From the abdomen, binalabas natin yung tuhod pag ganon, it becomes extension. And then, pag yung paa naman po ay krinos po natin, no? Cross, papunta po from its original position na nandito. Yan, mula dito. From here, minove natin pag ganon, nagiging adduction. The opposite po ay abduction. Yan, tumalo na siya. Ito yung abduction, palayo, no, from the original standing position. And pag piniikot naman po natin, dito po pag ganon, it's front side, no, pag ganon, lateral, towards the side, it's lateral rotation. And then pagka ang movement naman ay patungo sa center, dito sa middle, ito ang tawag po dyan ay medial rotation. That's all about the body movements. Do you have any clarification or question in this regard? Wala man po, no? Malinaw naman po. It's all about the body movements na kailangan na natin makabisado just in case lang if your assessor might ask you to perform any of these things, madali nyo siyang gawin, no? Alam nyo na po. But basic principles lang po, basta palapit po sa body part, no? Yun po yung flexion. But pag bumabalik po palayo, naging po siya, no? Extension. You just memorize yung mga mga basic na mga katawagan niya. Pagkapaikot, it's always circumduction, things like those. Hindi na kayo maliligaw. So tuloy po tayo ngayon sa next na pag-uusapan po natin, and from here we will be jumping off sa part po ng ating pong discussion po natin patungkol po sa 10 iba't ibang mga organ systems. So dito na po tayo, tatalo na po tayo for a while. Here we are. Andito po tayo ngayon sa 10 major organ systems na slide. Can you see it now? Kikita niyo po yung slide na to? Are you seeing it? Yes po, yes po. Salamat. Yes po. Ito po yung nasa pahina pages 23 to 67 po ito na po yung buong discussion po natin sa 10 major organ systems. Now, I think I will have to go back to the first question or first thing that I float today regarding doon sa dami po ng organ systems. Sa tingin niyo po ba ilan ba talaga ang organ o major organ systems? Anybody? 10, sir. Raymond, sir. Ilan po? 11. 11. Bakit naging 11? Kasi yung Bakit po dito sa ating discussion according dito sa DOH manual is 10 lang po? Paano po nangyari? kasi wala diyan ang reproductive system, sir. Wala ang reproductive system. Now, can you explain to Yes, us sir. bakit wala ang reproductive system sa tingin mo? Kasi yun, po, sir, ang hindi ko alam yung reason, sir. Sir, it's not fair to power sa massage. Yeah. Massage. Ano yung Eric? Yes, sir, hindi naman po siya kasi tawag dito included dun sa massage na gagawin po natin. Hindi siya included. Sige pa. Sino pa pong gusto magpahayag ng kanyang damdamin? Sige, game. Tess. Marites. Kasi po sir, alam naman po ng lahat kung ano yun ang part sa reproductive system. Tapos parang hindi na po siya involved doon sa pagmamasahe, sir. So, ibig sabihin po noon, wala siyang relevance, no, sa ating gawain bilang massage therapist. Sige, si Barbie, you're trying to raise your hand, Barbie. Please go ahead. Ay sir, doon sa Swedish massage po kasi sir, hindi po kasama ang reproductive organ. That's a private part po. Although sa ibang klase ng massage is ginagawa nila,
Pero sa atin, as a massage practitioner, uh, na ang pinag-aaralan natin is Swedish, hindi po kasama ang reproductive organ. Tama po yung lahat ng sagot niyo po, no? Hindi po kabilang, hindi po talaga kasama po siya. Pero sa totoo lang naman, silent naman yung DOH, hindi niya naman i-explain no, kung bakit. Kaya lang po, if we just recall, kung titingnan po natin, wala naman tayong tinalakay about the massage procedure na involving the reproductive system. Kaya po, yung lingam na naging controversial po yan na kaparanan ng pagmamasahe, ay hindi po yan inalaw ng DOH. Kasi po, wala po yun dun sa yung tama, nararapat at scientificong kaparaanan ng pagmamasahe. Yun po. And another thing, ulit-ulit nating maririnig yung stigma na sinasabi. No? Kaya, very thin kasi yung line between what is legit and yung hindi legit na pagmamasahe, at ang demarcation lang na line na yan ay napupunta po dun sa bahagi po ng reproductive system. Parang ganun po yung actually yun po yung selling point ng iba, no, na gumagawa ng mga bagay na hindi subscribe o hindi recommended ng DOH. So ngayon, tingnan natin po itong 10 major organ systems. Ito lang po muna ay pahapyaw lang po muna, no, para meron tayong idea. Una sa lahat, yung skeletal system. Ano naman po yung skeletal system? Of course, skeletal system may kinalaman to sa mga buto. And then the second one is the muscular system. Ito naman ay may kinalaman sa mga muscles. Later on, we'll talk about the details regarding about the muscular system. And then of course, kaakibat din po rito yung integumentary or the skin, no? Yung balat. This is the integumentary system. And the fourth one is the circulatory system. Ito yung patungkol sa pagdaloy ng dugo mula sa puso ng tao. Umiikot po yan, and then babalik sa puso uli. Ganun na. Yun po yung cycle po ng dugo sa ating pong katawan. And of course, kapartner po ng circulatory system yung lymphatic system, at ang pangunahing gawain naman po, ito naman po ay alinsabay po ito sa circulatory system, kaya lang po para siyang parallel, no, na umiikot, gumagalaw, at ang kanyang pangunahing gawain ay magkaroon or gapiin, no, yung anumang mga harmful na mga microorganisms. Yan po, no, siya po yung in charge, no, ika nga pagdating doon sa mga antibodies, no, sa mga pagsugpo ng mga anumang mikrobyo na maring maminsala sa katawan ng tao. And the nervous system, ito naman ikinalaman sa lahat ng mga information, processing, everything about the body, no, yung ito yung pinaka computer system, yung pinaka-chip ng computer system na lahat about the body kontrolado po ng ating pong nervous system, at siya din po nagbibigay ng kaakibat na aksyon kapag may threat po sa katawan ng tao. Ang susunod naman po is, as we can see here, the respiratory system. Yung respiratory system ay may kinalaman sa paghinga. And then digestive system, ito naman ay may kinalaman sa yung pag-digest ng pagkain at pag-process ng pagkain na ito, at sa bandang huli, ito ay ma-transform into molecular elements, no, mga sustansya, mga nutrients na kailangan ng katawan ng tao. And then of course, the urinary system, parang katulad po nung nabanggit na natin sa selula, ang ating katawan po ay nag-i-eliminate po ng waste. Ganun din po yung ating sistema ng katawan ay nag-i-eliminate po siya ng lahat ng uri ng mga liquid na mga waste products. At yung panghuli, yung endocrine system. Yung endocrine system naman ay ito may kinalaman sa mga patungkol sa mga chemical processes sa katawan natin na kailangan po sa paglaki, no? Kailangan po sa sexual development, mga gano'n, no? And so on and so forth. Kaya yun po. That is the coverage ng lahat po ng mga organ systems na ating pong tatalakayin mula sa araw na ito hanggang sa matapos po natin. Now, let's jump in doon sa skeletal system. Ano po yung skeletal system? Mga buto.
Yeah, mga buto, no? Yang katulad ng mama ito, ang ganda ng kanyang pagka-relax, no? Nakasandal pa siya sa bato. Okay, now, so what is the composition of the skeletal system? Ano po yung composition pag sinabi po nating skeletal system? Una sa lahat, of course, the bones. Okay? And then, meron po tayong connective tissue. At ito po yung binubuo po ng mga cartilago, no? The cartilage, the tendons, and the ligaments. At yan po yung pinaka ng ating buto ng katawan ng tao. And ayan. I'm sorry, medyo may problema pala yung aking slide. Ano po? So ano po yung connective tissue? Connective tissue are, as we have said, yung tissue ay binubuo po ng mga selula, at yung tissue na yan, ang kanyang gawain, the connective tissue helps support. No, siya po yung nagbibigay ng suporta, siya po nagbibigay ng proteksyon, at nagbibigay po ng struktura, no, ng kaanyuan sa tissue, at particularly dito ngayon sa ating pong buto, no? At ito po rin din po yung yung storage ng fats, nandan po sa connective tissue na yan na nakakonekta sa buto, and helps move nutrients and other substances between tissues and organs. Ayan po. And it's made of cells, fibers, and gel-like substance. No, yung kanyang kaanyuan ay para siyang gel. No, malapot-lapot po yan. Yan po yung ating pong connective tissue. Ayan. So, ito po yung, tulad ng sinabi po natin, no, mayroon siyang iba't ibang klaseng tissue. We have the loose connective tissue, the dense connective tissue, and the special connective tissue. Ang halimbawa po ng loose connective tissue ay yung adipose tissue. Ayun po yung makikita po natin lalo na sa dibdib, no? Lalo na sa mga kababaihan. And then the cartilago, ito po yung dense. Pag sinabing dense, talagang compact, no? Compact. Kaya medyo may katigasan po yan. And then the special connective tissue, ito naman po yung nasa buto, and of course the blood. So, ito po yung uri po ng connective tissue na may tuturing na espesyal, no, na type of the tissue. Ayan. Going back, yung nabanggit na natin about the cartilage. The cartilage is a strong, flexible connective tissue that protects joints and bones. So, ito po yung halimbawa po niyan. Cartilago, ito po yun. Ano po? Unfortunately, pag ang tao ay nagmamature, yung mga kababayan nating senior citizen, pag tayo po ay tumatanda, ang part po na ito ay isa sa mga bahagi ng katawan po ng tao na humihina, no? At kadalasan po napupudpud na po yan. Pag napudpud na po yan, nagpupunta ng pain, no? Hindi unnecessary, talagang expected na pain, no, sa katawan ng tao. Kaya ayun, we cannot really do away with that, no, kasi ganun talaga yung nature ng katawan ng tao na habang tumatanda po tayo nagwe-wear, no, yung wear and tear ng ating katawan ay talagang nangyayari. And that's the nature, no, that's the nature that we have had inherited from Adam. Nung sila nagkasala, then they fell away from grace sa Panginoon, and then tayo na po ngayon, dito na po tayo sa ganitong sitwasyon. The next one here is, ayan po, ano naman po yung tendon? No? What is a tendon? So, kanina yung connective tissue, nakita po natin na yung cartilage, ba na siya yung protection doon sa mga bone-to-bone na contacts. Ang tendon naman ay isang uri din po ng fibrous connective tissue that attaches muscle to bone. Si tendon ay nagbibigay po siya ng ugnayan, ng connection mula sa muscle, yung muscle na nagpapagalaw ng katawan ng tao, at doon sa buto, no? Para mapagalaw din yung buto. Cartilage has something to do with that protection, yung dun sa bone to bone na interaction ng ating katawan. Pero po yung tendon, ito po ay uri po ng connective tissue na kumukonekta mula doon sa muscle patungo doon sa ating mga buto. Ayan po, so this is an image ng ating pong tendon. Ayan po, litid po yan.
Detailed. Oh yeah. Ayan, nandito po yan nakakonect mo. So this is the muscle, this is the bony attachment. You could just imagine kung hindi po, kung wala po tayong tendon, I cannot really imagine kung paano gagalaw yung ating katawan. No? Kasi yung movement, alinsunod po sa kautusan ng ating pong nervous system, ng ating utak, pag sinabi nating yun yung voluntary, pag inutusan ng kamay na igalaw mo yung iyong kamay, at walang koneksyon yung ating muscle doon sa bone, I do not know paano kikilos yung ating katawan. Kaya napakahalaga po na ating pong tendon. No? Ito po yun. Yung attachment na yan, napakahalaga po sa ating katawan. So, tutungo naman po tayo sa ligament. Kanina po, yung tendon, muscle to bone. Tama po ba? No? Yung connection mula sa muscle patungo dun sa buto. Ngayon po, what about kung ang koneksyon mula sa buto patungo sa buto? Ano po ang katawagan po nun? Pag buto sa buto, at ito ay may, siya pinagkukonekta ng mga buto, ito ay, ang katawagan ay ligament. Ligament usually serves to hold structures together and to keep them stable. So siya po yung nagkukontrol po at nagbibigay po ng stability sa ating katawan. Particularly doon sa mga buto na kanya pong kinokonekta. Ayan. Ikita yung ligament, ito po, no, yung connection po from the bone to bone. Ito po yung, pag sinabi po natin patella, ito yung sa tuhod po natin, no? Yan. Okay, so, yan po. Pagka-connection ng ganyan, yan po. Okay, so this is the, the ligament is somewhere here. Ito po yan siya. And then, ayan po, no? Bone-to-bone na connection. Ayan. At tulad nung nabanggit kanina, ito yung nagbibigay ng stability sa ating mga buto sa ating katawan. Now, ang next na tanong natin would be, ano ba o what are the main functions of the skeletal system? Ano po yung pinakapangunahing gawain po ng ating skeletal system? The first thing that you have to remember is that the skeletal system provides a strong internal framework that supports the body. Bakit po sinasabing strong internal framework? Kasi po ito po yung nagbibigay po ng yung support system na yan ay nandun po sa internal organs. No? So yung ating po mga iba't ibang mga internal organs na binibigyan po niya ng kanyang protection. At of course, higit sa lahat ay para tayo ay makapagtayo, and then sa pamamagitan po ng coordination with the muscular system, tayo po ay nakakakilos. Okay, yeah. Protects the vital organs. So yun po yung keywords na dapat nating tandaan. Basta po pagka pinag-usapan po natin system, framework and support, and then protection of the vital organs. At yung vital organs na yan ay nakapaloob dito sa loob po ng ating pong mga buto. Skeletal system, interoperability with other systems. When you talk about the major organ systems, lahat po ng ito ay mayroon pong connection, no? Mayroon po siyang relationship sa iba't ibang mga organ systems. No? Kaya hindi naman po pwedeng kumilos lang mag-isa yung buto. No? It has to coordinate with other parts of the body. Now, what are those? Ano po yung mga kasama po ng ating pong skeletal system na para ito ay maging functional? Number one in the list is the nervous system. Ano po ang nervous system? Tulad ng pag-aralan natin later on, banggit natin kanina, yung nervous system, ito yung core ng information system ng ating katawan. At yung ating nervous system na yan ay siya nagbibigay ng kautusan sa iba't ibang parte ng katawan, particularly sa buto. No? At sa pamamagitan po ng pag-utos din po niya, no, sa mga muscles, nagkakaroon po tayo ng movement. No? Yung locomotion na sinasabi. Kaya kumikilos yung ating katawan because nagkakaroon po siya ng interoperability. Hello, Sir Okay. Benji. Yes, Fred. One time, sir, nagkaroon po ako ng patient. Isa po siyang doktor. Tapos sabi niya, yung sakit daw niya is tendonitis. So ano po yung tendonitis, sir? Kasi nabanggit mo po kanina
yung muscle to bone that is tendon. So yung tendonitis po, hindi ko po alam yung sinasabi ng patient ko mga last year ata. Okay. Ang ilang taon na yung patient mo? She is a doctor from Coronadal ata yun. Tapos na-massage ko siya, sinabi niya tendonitis. Ang So tanong, ngayon, na-repeat ko po yung sinasabi mo, yung muscle to bone that is tendon. Yung sinasabi ng tendonitis, ano po ibig sabihin nun po, sir? yes, that's a good question. Ang tanong ko is, ilang taon yung doktor, yung patient mo, yung I think client? mga 47 yata po siya. 47, mga around 40s. Okay. Napakabata niya, no? Magkaroon siya ng tendonitis. Kasi ang tendonitis, tulad na banggit natin, di ba, yun yung muscle to bone. At pagka sinabi natin, any word, word na mayroon pong ITIS, no? Pag tendon, may ITS. Yung kunwari, appendix, appendicitis, ITIS. Any word na mayroong garugtong na ganong ITIS, ibig sabihin mayroon pong inflammation. Kaya yung kanyang tendon nagkaroon ng inflammation. Normally lang, ang tingin ko lang kasi napakabata niya at the age of 40 plus pa lang siya. No? Kasi normally pagka mga nasa mga 50s, 60s, 70s, ganun, talagang rampant na yun. No? Madalas na nangyayari sa mga client. So inflammation po yan. Inflammation po sa kanyang tendon. Ang tanong, may magagawa ba tayong masahe patungkol sa tendonitis? Ano sa tingin nyo? May magagawa ba yung masahe natin regarding sa tendonitis, inflammation of the tendons? So sir, yung tinatawag na parang nagkaroon siya ng inflammation, so pasok ba siya sa tinatawag na systematically contraindicated po? Technically, kung ako tatanungin, yung tendonitis depende yan sa stage. Okay? Ngayon, yung statement mo na actually, kung ito ay systematically contraindicated. Kasi yung tendonitis, limited area lang ang mayroong inflammation. Hindi po nagkakaroon ng inflammation sa ibang parts. Kaya nga yung parte lang ng tendon na yun po yung ma-inflammation. Kaya pagka ganon, kung i-analyze natin ng maigi gamit yung ating HOTS, no, higher order thinking skills, yung kakayahan natin mag-analyze, pinapakita dito na ito ay this is locally contraindicated. Okay. Locally contraindicated. Ibig sabihin po nun, wag mo lang galawin yung affected area. But then, kapag ka nasa dalawang level yung contraindication natin, di po ba, if you remember, kapag acute, yun yung hindi pwede. No? Yun yung hindi pwede. And so, you might say systematically contraindicated. Although, pag analyze natin maigi, locally contraindicated siya. Ngayon, pagka nag-subside ng konti, lumipas yung ilang oras, lumipas yung ilang araw, nag-subside until it falls under the chronic category, yun po yung pwede mo nang masahin. But just the same, locally contraindicated pa rin. No? Iwasan mo lang yung affected area. Sagot yung tanong mo, Ernie. Kung wala na po, let's proceed. The average number of bones a human body has is 206. Yes, it has 206 bones. Yung buto, the bones or the skeletal system, I should say, provides framework for support and protects internal organs. Kaya, dito po sa image na ito, let's take a look at that. Sa image na ito, makikita natin dito na mayroong tong iba't ibang uri na mga buto. No? Ano po yung mga iba't ibang uri ng buto? The major types of bones are as follows. Number 1, the flat bone. Ano po yung flat bone? Yung flat bone is yung ating pong nasa sternum. Dito po yung sa ating dibdib, no? It says flat. Pag ganun po siya, no? Yan, ito po ay halimbawa ng isang flat bone. The next type of a bone na makikita natin is the irregular bone. Bakit po irregular bone? Kasi yung kanyang hugis, hindi po maika-categorize either sa flat bone, sa long bone, or whatever bone there is.
ito po ay hindi po normal yung kanyang kaayusan. At ang halimbawa po ng ating irregular bone ay yung ating vertebrae. So this is the vertebrae. Ayan. Nali, kukunin ko yung ating isang kaibigan dito. By the way, nawawala pala ako. Ayan. For a while. Ito po yung kinakanta natin si Bonnie. Now, I mentioned kanina, yung buto na nandito sa dibdib natin, ito yung tinatawag na sternum. Yan. Ito po yung malapad po yan, no? So this is a bone that is being attached, naka-attach po yung iba po yung mga ribs, no? Rib bones, rib cage ang tawag po dito. But this is the sternum, an example of a flat bone. Ngayon, the next bone that I'm going to show you, also show to you, is yung the long bone. No? Pag sinabing long bone, technically, mahabang buto. So, this is the arms. Ito po yung mga long bones po natin, no? Sa kamay at sa ating pong forearm. Okay? And then, the next one is, yung sabi nga dito po, sesamoid bone. Yung sesamoid bone naman po, ayan, nandito sa may tuhod. Yan, this part is the sesamoid bone. Ito po yung part na yon. This is the sesamoid bone, no? Kaya ito po ay kabahagi po ng ating pong patela, no? Nating yung kneecap na sinasabi. Ayan po. So yun po yung mga titingnan po natin when it comes to the bone. Ulitin natin. And by the way, meron po tayo palang short bones. Yung short bones naman po natin ay matatagpuan sa paa, even sa ating pong kamay, no? Yung mga buto na maiksi, parang cube type po siya, yun po ay mga short bones, no? So yun po yung mga major category ng buto ng katawan ng tao. Ayan, napag-usapan natin kanina yung 4 na uri ng mga buto. You have the long bone, mahaba po siya, long thin shape. The short bones, yung kanyang hugis naman ay cube, no? Cube, may pagka-cube yung kanyang hugis. And then the flat bone is flattened, broad surface. Kabila na po dyan yung dito sa ating bungo, no? Kasi flat po yan na naka-interlace po na buto. And then we have also the irregular bones. Ito po ay hindi po may ika-categorize dito po sa 3 buto na nabanggit natin kanina. Ngayon, tatalakayin naman po natin bones and bone groups. Ano po yung mga grupo po ng mga buto? Ating bungo, ito po ang kanyang mga iba't ibang bahagi. You know, we have the cranium. Pagka sinabing cranium is the bony framework of the head. So this part is the cranium, and then the maxilla and the mandible. No? So yung maxilla ay nandito sa ibabaw, the mandible is somewhere here sa ibaba, no? Yan po. Yan po yung mga buto sa harapan sa ulo ng tao, and yung skull na ito, no, yung ating pong cranium na ito ay siya pong pumoprotekta ng ating pong brain, ng ating pong utak. Yan. Ito yung mas clearer na illustration po ng iba't ibang bahagi po ng ating pong bungo. This is the frontal part ng ating bungo, and then parietal, yung bandang sa likuran mula sa bumbunan, and then yung ilalim po ng ating bumbunan, the parietal, hindi ito po makikita natin yung occipital. Ito po yung occipital, and then yung sa sentido po natin, ito po yung tinatawag na temporal bone. And then of course sa pagitan po nating frontal, dito banda sa bandang tagiliran na malapit sa mata, ay sphenoid ang tawag po niyan. This is the sphenoid, and ethmoid yung bandang looban po sa ating mata. Dito po sa banda dito, ito po yung sphenoid na bandang looban po, yung nasal, no, yung dito naman sa ating ilong. The lacrimal is also found here inside, no, katabi po ng ethmoid na buto. And like what we said kanina, ito po yung maxilla, no, maxilla bone po natin. Ito po yung panguya natin sa ibabaw ng ating pong ngipin. And then the mandible is yung nasa baba. Ayan. Ngayon, there's a question here, but I think
related ito doon sa muscles by the way po, no? Kasi po yung nagkukos po ng pagngiti. Later on, we'll talk about that by the way, no? Kasi nasa muscular system yung pumasok sa isip ko. So these are the things that you have to remember when it comes to the bones that we can find sa cranium, sa ulo, sa bungo ng katawan ng tao. Ang sumunod naman ay yung gulugod. No, this one is the gulugod or the vertebral column. Okay, yung vertebral column na yan ay binubuo ng 33 mga buto na naka-stack on top of the other, no? Nakapatong-patong po yan mula dito paakyat po yan, no? So meron po siyang 33 mga buto and only the top 24 are the movable except the sacral and the coccyx. So pagka sinabi nating movable, yan po yung nagpapakilos ng ating likuran, no? That's the reason why we can move or we can do or perform rotation. Naru-rotate natin yung ating katawan, yung ating torso because the bones that you can find here are movable, no? Kaya nga sabi natin nakastack po yan, nakapatong-patong lang po yan. However, yung buto na nasa bandang puwitan po natin, the one you can see here, yung banda rito po ay yung sacral, yan, the one here, yung sacral, ito po, kung mapapansin po ninyo, yung mga buto na nandito po ay yung dulo po, yung coccyx na yan, ano po, no, naka-fix na po siya, no? Immovable, but the rest, yung mga buto na nandito sa bandang vertebral column ay pwede siyang gumalaw. Strong muscles and bones or flexible tendons and ligaments contribute to a healthy spine. So yung ating spinal column na ika nga para maging healthy, kailangan na yan may malakas po na mga component po ng mga buto, and of course the bones, and yung kaakibat na rin doon yung mga tendons tsaka ang ligaments. Ngayon, I would like to ask a question. Habang nagmamasahe po tayo, sa tingin nyo ba, aling parte po ng ating pong likuran ang maituturing na endangerment site? Pag sinabing endangerment site, ito po ay delikado po, maselan. Ika nga, maselan na parte ng ating katawan. Ano sa tingin nyo ang endangerment site sa ating likuran? Anyone? Yung sa lower Spinal. Spinal po, sir. Spinal. Okay, right. You're correct, no? The spinal column. So ito po yung maselan po yan. Bakit sa tingin nyo maselan po yan? Ano po ang mayroon sa ating spinal vertebral It is column? connected to the brain. Mayroong ano po? It is connected to the brain. Connected, yung buto connected to the brain? Sa nervous system, sir. Nervous system? Or baka yung sinasabi nyo yung spinal cord? Yeah. Yung spinal cord, yun po yung connected to the brain. The question that I gave you kanina is bakit maselan po yung part na to? Aside of course from the one you've said kanina, connected to the brain. Kasi, yan, tulad na Madaling mabali po, sir. Ano po? Madaling ma-injured po. Madaling ma-injured po, sir. Madaling magkaroon ng injury. Mabali po yung mga buto, sir. Sino po sa inyo nakakilala kay Mamang Christopher Reeve? Possible na ma-paralyze ang patient sa pag na-damage po yan. Okay, yeah. Sino po nakakilala kay Christopher Reeve? Superman. Superman. Bakit siya namatay sa tingin nyo? Di ba? Anong sa horseback riding po. Yes. Ano po siya? Na-injure yung spine niya. Nangabayo po siya. And then sa kanya, Kabayo. yung pangabayo niya, nagkaroon ng yung natapilok yung kanyang kabayo. Alam mo naman sa Amerika, di ba, yung mga kabayo malahigante, no? Ang lalaki ng mga kabayo na yon. Yung kabayo niya, natapilok. No? Siguro mayroon siyang nasagi yung paa niya sa natapilok, kaya pagbagsak ni Superman, alias ni Christopher Reeve, alias Superman, ang tumama,
Anong tumama sa katawan niya, sa ground? Spine, sir. Yes. Bato. So, yung itong part na to, yung spine na to, dito po yan tumama, no? Pagkabagsak niya sa lupa, tumambling siya eh. Tumambling yung kabayo niya, sumama din siya, no? Sumerko siyang ganon. Pag serkyo niya, ito yung tumama sa back. Kaya po, ano po naging result nun after that incident? Quadriplegia. Paralyzed. Paralyzed po. Yes. Yung upper and lower extremities. Yes, you're correct. So na-paralyze siya mula sa neck downward. Mula sa lieg, pababa ng katawan, hindi na makakilos. Kasi na-damage yung kanyang spinal column. Pag damage sa spinal column, yun po. The only part of the body that moves is yung kanyang ulo, yun lang. The face, the mouth, yun. Yun lang po yun. But the rest, until before he died, paralyzed po yun, hindi po makakilos. So, confined po siya sa kanyang wheelchair for the rest of his life. Kaya even sa ating pagmamasahe, di ba, lagi nating sinasabi, one of the endangerment sites is the spinal column. Kaya po, ingat po kayo, wag na wag kayong maglalagay ng mabibigat na mga pressure sa gilid po, or on top or behind, or dyan sa may vertebral column, dyan sa may gulugod ng katawan ng ating patient, kasi pagka once na damage po yan, magkakaroon po ng malaking injury, malaking effect po yun, no? Delikado po siya. Kaya po yung iingatan po natin, no? Iingatan po natin. Ayan. And let me give you an example. Paano pala kung sakasakali lang, this is situational. Kung kayo ay pamamasahiin ng inyo pong assessor, no, sa bandang likuran, ano yung tamang stroke na gagawin nyo kapag sinabi niya, okay, I want you to do a massage beside the spinal column. What do you think is the best stroke that you will use or you will apply? With Raking, research, sir. with research po. Ano po? Handraking po. With research, sir. With research. Iflorage. Vibration, sir. Massage? Okay. Iflorage po, sir, handraking. Handraking, yes, handraking will do. What else? Vibration, sir. Vibration using what? Ano po yung type of vibration? Finger. Or fine vibration? Finger. Fine vibration, sir. Fine vibration, no? So pag ganun po 'yan, no? Kaya po ito po yung dito yung sa ating model dito, yan, when you do it here, sa kanya pag ganun po, no? Fine vibration. Yes, you can do the raking, no? Dito sa gilid, pero another option that you could use is yung fine vibration. Pero there's a rule here. When you do your fine vibration, wag na wag kang mag-perform dito sa opposite side. Why is that? 'Di ba dalawang side ito yung ating likod? Mayroon tayo dito sa part na ito, dito in between beside the spinal column, you have this side and the left and the right side. Now, so pagka tayo po nagmamasahe, yun po iwasan natin yung kalagitnaan. Tama? Yes, sir. Okay, so you only apply pressure here. Now, the question I gave you kanina, bakit hindi pwede you cross your hand and you perform the vibration on the opposite side? Why is that? Para Bakit? hindi po makaan yung sir. So, Spinal give me one word that will describe everything. Bakit hindi pwede? Kasi, yung kabilang side, if you notice, yung gamay mo nakaganon, pag dito, well and good, no? You could easily spot kung saan ka tumatama. Pero kapag nag-cross ka na, that becomes what? Yung spinal column becomes blind spot. Pag sinabing blind spot, hindi mo dali makita kung saan ka tumatama. Unlike if you do it here on the side where you are standing or where you are situated, pag ginanon mo, kitang-kita mo kung saan tumatama. Nakuha niyo ba yung ibig kong sabihin? Yes, sir. Okay. So pag dito, okay, fine and good. But the moment you cross, never do that. Because naging blind spot na yung spinal column. Hindi mo na alam kung saan ka na tumatama. Yun po yun. Kaya situational. Kaganyang situation, fine vibration across the spinal column.
Siguro, sir, ano na yun, sir, sa ano ba yun? Proper body over. Ano po? Proper... Ano, sir? Proper body mechanics po, sir, sa pag-apply ng massage. Yes. Okay po yun, body mechanics. Pero po, nasa side po ng nagmamasahe po yung body mechanics. No? Yung ating pinag-usapan po dito sa side po ng ating client. Kaya po sa side ng client, iwasan natin na tamaan po yung spinal column. And then when you use the fine vibration, like I said kanina, you do it where you are standing, yung sa side mo na area, but you don't cross beyond the spinal column. Kasi maging blind spot, hindi mo na alam kung saan tumatama yung iyong mga daliri. Okay? Time check, it's 1 o'clock. Kaya pagpapatuloy natin bukas yung ating mga discussion dito po sa ating pong skeletal system. Yes, Fernando? Sir, pwede po ba kami, sir, humingi ng copy po nung ginagamit niyo pong slides? Yung slide kasi nasa natin yan, nasa system po ng Mentimeter. I think pwede niyo man siyang pwede niyo siyang ma-access. Gamitin niyo lang po itong code 3976 3989. Sige po, sir. Thank you po. Doon niyo po, kasi ma-access niyo po yung menti.com and then gamitin niyo yung code na ito for the day, makikita niyo po yung slides na yan. Ito po yun. But hindi ko po mai-share yung link kasi wala po siyang ganong klaseng yung accessibility. So ito lang po, gamitin niyo po yung code na to. Whenever I do the lectures, i-access niyo po tandaan niyo po yung code na ginamit ko and then you could make a follow through sa inyong mga cellphone. In fact, when we do the lectures, di ba ito yung nakikita nyo? But if you want to have a copy, I think i-access nyo lang screenshot nyo dito. Yes po, sir. Thank you po. Okay, you're welcome. So maraming salamat. Wala nang additional question. By tomorrow pala, hindi na ako magbibigay pala I will not give you a lecture anymore because like what I said and I posted sa group chat, meron kayong kauna-unahang 100 item na quiz. Okay, quiz pa ito ha, hindi pa po ito final exam. You can have the quiz tomorrow covering mula doon sa first module that we did. Ano po yung unang module na diniscuss po natin? Introduction to massage, followed by massage, practice of massage, and then yung panghuli natin is the massage application, and of course, a little of what we have discussed today sa ating pong anatomy and physiology. Yes, Daryl. Yes po, sir. Mag-asa na ako, sir, kung may reviewer ba about sa LMT po. Reviewer para sa LMT? Yes po. Yung mga, sir ba? Answer sheet, something like that, sir. Na pwede pa gano'n. Okay, that's a very good question. Alam mo kasi ganito yan. Baka you're referring to the questions and answers. Tama po ba? Yes po, sir. Okay. Now, let me go straight to the point. Personally, I do not encourage students from relying on the test questions and answers. Okay. Bakit kamo? Based on my experience, ganito po yan. Meron po akong kaklase dati, habang nagre-review ako para sa LMT, pag nag-quiz po kami, 100 items, napi-perfect niya. Tuwing mag-quiz po kami, yung teacher po namin, mahilig po magbigay ng long quiz. Hindi po siya mahilig ng short quiz na 30, 20, hindi po, 100 po lagi. Yung classmate ko na to, laging perfect. Walang patawad, no? Sana ginawa niya lang 80, 90, gano'n. Hindi, piniperfect niya talaga. Alam mo nangyari, hindi siya pumasa sa DOH. Only to find out, kaya pala perfect niya kasi yung kanyang test questions, I do not have any proof to say na binili niya doon sa teacher. I am not very sure kung binibenta doon ng teacher. Pero ang na-remember ko sa teacher na yon, kasi noong time na yon hindi pa po ako LMT, nag-aaral pa rin po ako. Nasa DOH po ako nag-work at kinakausap ako ng teacher, sinasabihin niya ako, Benji, baka may kilala kang utility ng EHS, yung Environmental Health Service. Kasi yung EHS, sila nagbibigay ng exam ng araw. What he's saying is,
Kung may kilala ko doon, mangungulimbat ako ng test questions. Yun palang ginagawa. Ngayon, going back to your question, kaya siya hindi pumapasa kasi ang ginagawa ng estudyante, minimemorize niya yung test questions. Mali po yun. Ulitin ko sa inyo. Huwag kayong mag-rely sa test questions. The test questions can only be a helpful tool to gauge kung ano yung nalalaman mo. Pero huwag niyong gamitin yun sa DOH exam. Bakit kamo? Because 101% hindi yan lalabas sa DOH exam. Nakuha niyo po yun? Yung pag sinabi ko hindi lalabas, yung per word na binasa niyo sa review, sa test question, yung lalabas. Ang ibig kong sabihin, mahalaga maintindihan niyo yung discussion natin, ano yung concepts, ano yung interrelationships, ano yung kanyang situational na presentation, para pagka tinanong niyo sa exam, naintindihan niyo yung tanong na yon, madali niyo sagutin yung question. Kasi nakakatakot kung magre-rely kayo sa mga test questions. Ulitin ko, hindi masama po mag-aral ng test questions pero huwag kayo mag-rely sa test questions, ha? Kasi nakakatakot po yon. Tulad ng sinabi ko sa inyo, awa ng Diyos, yung classmate namin na perfect lagi sa quizzes, hindi pumasa sa DOH. Kasi lahat ng inaral niya hindi po lumabas doon sa DOH exam. Tsaka mind you pala mga kapatid, ang exam ninyo ngayon more on, sabi po ng iba, situational. Situational. Yung situational, hindi mo talaga pwedeng hulaan. Kasi depende yan sa application. For example, ang isang case na pwedeng maging situational is yung madalas kong binabanggit. Si Pedro umakyat sa puno ng mangga. Nalaglag si Pedro, pagbagsak niya, tumama yung kanyang likuran. Kinagabihan, hindi siya nakatulog. Ano ang kanyang kondisyon? Yan ay situational. So, kailangan mo mag-analyze, kailangan mo mag-isip. Ano bang mga nangyari? Ano ba yung element? Ano ba yung result? Ano ba yung ganon? So, doon ka magbe-base. No? Kaya, I'm sorry to say, sir, huwag kayo mag-rely po doon. Makinig kayo ng lecture, magbasa kayo ng manual, intindihin niyo yung concepts and ideas, no? At doon tayo magbabase po ng ating kaalaman para kung ano ibato ng DOH, madali nyo masagot kasi naintindihan nyo yung mga konsepto, naintindihan nyo yung mga parte-parte ng ating pong mga discussion at madali nyo mabubuo yung inyong intelligent guess. Not because of memory, but because of the guess that you gave using your ability to think, no, yung pag-iisip. No? Kaya yun po yung gusto ng DOH sa atin na tayo matuto mag-isip. Kaya nga po, in-emphasize ko yung higher order thinking skills, yung pag-a-analyze. Nakuha niyo po yun? Okay po, sir. Yes, sir. Opo. Hindi po ako galit, sir, ha? Pasensya na po. Wala po, sir. Nagmamakaawa lang ako. Wag niyo, parang awa niyo na. Wag kayong mag-rely sa test question. Gamitin nyo lang yan, gauge, para malaman nyo, ay, dito lang palang na hanggang naintindihan ko. Yung gano'n. Kasi sir, nasanay ako sa sir, may pag may manual, may multiple choice sa bandang every chapter. So pag scan ko sa yung libro, wala pala, di pala ganito. Kaya nagtanong ako sa iyo. Sige sir, salamat po. Yeah, yung manual natin, mga questions, kailang 10 lang yung nilagay ko. 10 lang po yung bawat unit, meron pong 10 questions. Because I do not want the people to be tempted to memorize the questions. Kasi definitely po, that's the formula for failure. Kapag test questions ang nakafocus sa inyo, hindi nyo po na-focus yung concepts, ideas as presented sa manual. Ayun po, ha? Ayan lang po ang pakiusap ko po. Again, yung inyong quiz tomorrow, hindi po yan nangahulugan. Pagka hindi kayo pumasa, hindi kayo papasa sa DOH. Like what I said, gauge lang po yan para malaman nyo kung saan kayo mahina at doon kayo magko-concentrate ng aral. Ganun po yun, ha? Okay? Malinaw po yun? Malinaw po yung aking pakiusap? Yes, sir. Kaya po even sa final coaching, yung final coaching ko nakalipas, hinihingi ng mga estudyante, sir, pwede ba hingin namin tong result ng aming pong final coaching? Kasi pag final coaching, nagbibigay ako ng 100 items. Any other question or clarification? Meron ba kayong gusto pang itanong or i-clarify? Yan. Okay. Sir, hindi na po, boss.
Ano po? Graded na po yung quiz bukas. Hindi po graded. Wala pa tayong graded na exam. Ano lang po to, exercise pa rin po katulad ng ginagawa natin sa ating first quizzes. So exercise lang po ito. Ano lang po to? Practice lang po. Yes, Raymond. Go ahead, Raymond. Pero yun, sir, yung sa binigay mo na skill, yung tungkol sa oral exam, yun ang dapat i-memorize. Yung doon sa practical application, ayun, yung mga Yes, sir, natin. Yun yung mga i-memorize nyo, yung mga, for example, anong definition ng anong rationale ng effluence, pretesage, friction, mga ganon yun. Doon lang kayo mag-memorize, no? Mga yung helpful lang ha, yung makakatulong lang po ng mga concepts. For example, ano yung stages of life, no? Napag-usapan natin yung para marunong na kayo ideya. Yan lang po. Pero wag kayo mag-concentrate sa questions ha, kasi po suicide po 'yan. Suicide po yung nagkatingin po kayo sa test questions. Nasagot ko yung tanong mo, Raymond? Okay, sir. Thank you. Okay, salamat din po. Okay, what else? Yung inyo pong spiel, yun, yung inyo pong sasabihin. Di ba? Na padala ko sa inyo yung spiel ninyo. Ano po yung spiel? Yung bibigkasin sa oral practical examination. Halimbawa, good morning sir, I'm examining number 001. Nandito po ako pang kumuha ng oral practical examination. Sir, ito po yung aking examination permit. Sir, mari ko na bang papasukin yung aking client? Sir, mari ko na bang sir, good morning sir. Ako po yung therapist for today. Welcome po sa ating spa. Mari po yung uupo. Kumusta po kayo? Ano yung nararamdaman nyo? Yung mga ganon. So these are the things na kailangan nyo mag-memorize. No? Kasi paano nyo naman bibigkasin yung sasabihin nyo? Alangan naman mag-imagine lang kayo doon sa harapan ng assessor. Pero ito yung spiel na yon, you come out with your own word, the way you deliver it para mas madali nyo i-present. Huwag nyong gayahin po yung pinadala ko po sa inyo. No? Yung sample lang po yun na inyo pong spiel nasa group chat. Sample lang po yon. And then magsulat po kayo ng inyong paraan paano niyo po bibigkasin. Now, the rule of thumb is kapag kang assessor mo, tingin mo ay Ilocano, no? Pag tingin mo ng ganun, tinitigan mo, mukhang Ilocano to. Pwede kayo mag-Ilocano dalawa, no? Pero kung kausap mo naman ay makita mo Ilonggo 'yon, ay pwede ka mag-Ilonggo kung bihasa ka sa Ilonggo. Pero kapag nakita mo siya nagsasalita ng Tagalog, huwag mo siya Inglesan. 'Yun lang po 'yon. No? Kasi baka masuya yun sa iyo eh. Ano to, English na English. Kanina pa nga ako nagtatagalog. Matanggenyo pa yung Tagalog ko. Ganun pa ako. Ang sagot niya sa akin pa-English, pa-wars, talagang ano yun. So, ibig sabihin nun, you suit your communication doon sa assessor, pero the safest way is to say it in Taglish. Or Tagalog or English. Taglish mixture or Tagalog-English. Yun, pinaka-safe na po yun. Para hindi kayo naglalaro na mamaya nag-Ilocano ka, hindi naman pa Ilocano yung kausap mo. Mukhang Ilocano lang, pero hindi naman Ilocano. Katulad ko, marunong ako hindi Ilocano, pero mukhang Ilocano ba ako? Mukhang Ilocano naman ako, pero hindi ako talaga biyasa mag-Ilocano. Ganon. Ganon po sa Mindanao, halo-halo po kami. Mayroong Ilonggo, Cebuano, Ilocano, kaya hindi ko alam kung anong pananalita ko na minsan eh. Kung ako ba Ilocano, Tagalog, Ilonggo, Bisaya, halo-halo na. Anyway, so yun lang po yun. Any other question, ma'am? Sirs? Okay na po tayo? Are we good? Sige po. So maraming salamat. Yes, at Alvin, yes? Meron kang sasabihin? Wala na po, sir. Okay na po, sir. Okay na po. So ready po kayo tomorrow. We will have no class tomorrow. Ayan. Pero pwede rin ako mag-open. I'll give you mga siguro just meet and greet na mga 5 minutes and then I'll let you go para makapag-proceed kayo ng inyo pong quiz. Now, the quiz will start at exactly 12 o'clock tomorrow and it will end at 1 o'clock. Okay lang ba yon? Sir, sa AUSA ano po ang quiz? Ang sa website apps pa na rin po. papasukan? Yeah, sa website pa rin po ng AUSA. Number 4 na po kung sakali. 4 nga ba? Yes, number 4 na po siya. Quiz number 4. Opo. Ayan. Doon na po hanapin na sa lahat mo ng first time na mag-quiz, huwag kayong matakot kasi like what said, hindi pa naman to graded. Ano pa lang to? Parang laro-laro pa lang actually. Laro-laro lang to. No? Para tingnan nyo lang kung
Nasana yung natutunan nyo. Baka mamaya na kulelat na pala kayo. But I'm very, very, very surprised sa group nyo po. Kasi if you notice, nasa ano pa lang tayo? Nasa August, first week of August, andito na tayo sa anatomy. No? Napakabilis. Tsaka nakaka-perfect kayo ng mga quizzes. Kaya nagugulat ako. Lalo na yung mga visually impaired natin. No? There was a time, kalahati ng grupo, puro mga visually impaired yung top notchers. Ganon. Ganon lang talaga. Okay? Magagaling Ganon po lang sila, talaga. sir. Ano po, Barbie? Magagaling po sila. Na-try ko pong nagpamasal sa mga bulag. Pati lahat- sa application po. Hindi. Lahat kayo magagaling. Kaya lang po sila, mas sensitive sila. No? Kasi yun nga, yun yung kanilang, yun yung kaloob ng Diyos sa kanila. Kaya, pero kaya nyo rin yun. Kasi yun nga sabi ko, kung kaya ng mga visually impaired, lalo kayo din. Mas kaya nyo yan. Kaya lang po, kailangan ng disiplina. Yan lang po yun eh. Kasi pagka walang disiplina, kahit anong dali, talagang pahirapan. Okay ba yun, Barbie? Yung sinabi ko? Yes po. Okay. Doon po ako na-inspired, sir. Actually. Sa Yeah. isang bulag na masahista and then DOH license siya. Then ako sabi ko, kung siya kaya niya, and then ako, ang tagal ko nang nagmamassage, kakayanin ko din. Yes. Yes. Sana po, in God's That's grace. the spirit, no? That's the spirit. In fact, yan po yung spirito ni ni Carlos Yulo. Alam mo si Carlos Yulo, hindi ko makalimutan yung sinabi niya habang in-interview. Sabi niya, sa totoo lang naman, hindi ko naman hinahangad yung medalya. Ang akin lang po ay gusto kong ibigay yung aking best. At sa pamamagitan ng panalangin ko sa Panginoon, sabi niya, Lord, ibibigay ko lang yung best, ikaw nang bahala for the rest. Ganun lang po yung dapat sa inyo din. Just give your best. Never mind about passing or failing the exam. Just give your best and I'm very sure, of course, samahan niyo po ng prayer, which we are always doing it for you. We are praying for you as well. Is just give your best and God will do the rest. Ayun lang po. Yes, po, sir. Thank you. Okay. Sige po. So maraming salamat. Sige po. Sige, okay na po. See you tomorrow. God bless. Bye for now.